Game number 1. Sobrang excited ako makita kung anong magiging laban natin or resulta ng ating laban. Again, nung huli sila nagtagpo, it was 2-1. So, baka expect natin na gano'n ulit ang pwede mangyari or kaya isang mabilis. Parang extremes lang yan eh. It's either sobrang bilis or sobrang tagal na magiging laban or same nung nangyari that first time they met. Pero sa ngayon may konting pagbabago. Nakikita naman natin to yung mga na-shake up pagdating sa meta natin and idea behind the gold lane Alice. Hindi na lang natin ngayon sa RG talaga na napapanood. Pero ang pinining pangontra dito ng Aurora is going to be the Lunox Gold para naman dito kay Domeng. Parang ito yung mga classic eh. Nung mga panahon nila, Aris, parang yun nagtatagpo. Kasama din si Alice nung time na yun para ma-burst agad. And speaking of burst, parang si Domeng yata ang gustong ngat-ngatin or probably gustong pilitin na pauwiin. Pero meron nga palang skill yung Lunox na pag pinitikan mo ng mga pa-stars, biglang bumabalik yung buhay. Starlight Pulse, diba? Yan ang pumupulso lang. Pulsuhan mo lang. Pero sa ngayon, nakita natin, hindi naman panahon ng tagtuyot, pero naaalala natin na talaga namang ang ganda ng mga paulan dito ng mga bagong balik na heroes. Mga lumang bago. Nababalik na yung mga gusto ko. Katulad ng Parang mga ano lang Lunox. yan, parang sa usong fashion. Yung mga lumang damit, bumabalik na ulit. bumabalik. Mga old school. Minsan yung lumang damit, makakasalubong mo gamit ng Iba yun, diba? Uy, grabe yung community prediction May natin. 0.5 na tayo, 46.5%. Ang prediksyon ng community na mananalo Fnatic Onyx habang 53.5% naman para sa Aurora. Pero tingnan natin kung magkakatotoo nga ba ang prediksyon ng ating community dahil sisimula ng bakbakan dito sa may bandang baba. Oo, grabe mga folks agad. By the way, dalawang level 4 dun sa may bot lane. Uy, Kamuti naku. ka ng dumiretso, si Edward. So, napilitan na gamitin yung Brusco? Flicker. Pero ito na si Brusco. May budget could go. Pero nandito na si Rene J. Kinamit yung Flicker. Mainit sa may bottom lane. Ang dami na gamit. Hinihipad, mainit daw kasi, nagliliyab, pumalo up pa! At kinamit na yung Flicker dito, Edward. First blood na kay Rene J. Kirk is gonna be down at kakapalitan ngayon. Tempest of Blades, ginamit na rin. Dalawa para sa isa matatanggal dito sa palitan sa may bandang baba. Sabi sa'yo, hindi pa natagdat. Busog na busog ang ating mga mata. Umpisa pa lang ng laban. And with that pick-off, napansin mo Fnatic Onyx Philippines ngayon makakasecure ng libreng pagong para kay King Kong. Grabe ano, yung naging storya or summarize natin yung pinaka-nararamdaman ng mga players ngayon dahil sa nangyari kanina. Generalization natin. Pero kasi, ang naiisip nila dito is that kung magkakabigay lang din sa may bottom lane, kung kaya naman nating makahabol for backup, gawin na natin para hindi na malugay yung specific lane. Ganun ka-importante na manalo lahat ng mga laning at nagkagulatan doon. At ang isa sa mga nagulat is naman yung Demon kahit nabaliktad pa. Ginamit yung Tempest of Blades. Ang bibilis ng mga kamay. Kanya-kanyang takasan. Napakarami nating nakita na pangyayari doon, pero walang nanamatay. Super Freeze, lahat ng pwedeng gamitin, lahat ng pwedeng pindutin, pinindot niya na. Chinik niya na rin pati yung item, pero si King Kong, checkan lang ng konti doon. Grabe. Parang pwedeng gawan ng Nakakagulat, YouTube. Sa may top lane. Inahabol ni Kelra si Domeng. Nag-light. Dito si Domeng. Sino magiging target ako? Meron stun. And Kelra with a kill. Nandun na nga lang din ang outmaneuver dito ni Kelra with the Alice. Siya yung nagpaalis dito kay Domeng. Pero kita mo naman, yung pambubrusko na naman ni Brusco. Walang tigil ngayon ang Fnatic Onyx Philippines on to hunting down every single member of Aurora. Sabi nga sa isang kanta, walang tigil ang gulo. Pero ngayon, natatahimik muna ang Land of Dawn. So ito yung sinasabi natin, as long as there is an opportunity, talagang ginagrab ng mga players natin, even mga teams. So nagkaroon din tayo ng mga moments kung saan kamutikan na si Demon Kite. Kamutikan din si King Kong. Kaya parang i-expect natin ngayon na magiging madugo agad yung ating first turtle of the game. Pero tama ba ako nakikita? 1K gold lead dito sa ating gold laners. Medyo malaki po talaga yun Hindi pala medyo malaki talaga yun this early. Kasi may isa na siyang core item Clock of Destiny. WT. Pabuo pa lang yata si Domeng dito ng kanyang Blood Wings. Probably yun yung kanyang first item. So ito na, nagkaka-aurahan yung mga players natin dahil nag-spawn na yung pagong. Pero sige, rampa ngayon dito sila Super Prince. Ang kanyang ginamit dito is going to be the Primal Rat. Maya-maya lamang ay makikita natin ang mga buhos ng damage. Pero buhos na nga lang din ngayon ng vision para sa Aurora. Nandyan pa rin yung capability talaga na
mag-in and out ng isang Brusco with the show. Pero kailangan din nating pansinin, ano nga ba yung magiging pawi dito ng Aurora? Lalo na't sinisimulan at wala yatang balak na i-reset ng Fnatic Onyx Philippines itong Hinuhold. pangalawang pagong na to. Actually, in-hold nila eh. Parang inaano yata nila dito na i-reveal muna kung nasa yung mga players para alam ng FNOP kung saan nakapwesto yung Aurora. Okay, si Renny J papasok at sasalubungin dito ng side ng FNOP. Pero nga na papasok kanina. Kelra? Si Edward at si Kirk makakakuha ng kill. Si Edward ginamit na yung kanyang quick sandguard. Isipahin din yung Bruce habang yung Turk sinisimulan pa rin. At di mo kahit makakakuha niyan, siya rin makakakuha ng kill. At si Kirk namunti ka na, ginamit yung Devils of Blades. Pero makakasalubing niya, it's gonna be Domeng. Pre, I gotta go my own way. Kaso nakita pa rin siya on his own way dito si Kirk. Aurora MLBB, nakakita sila ng somewhat a window doon at na-maximize yun fully ng side ng Aurora. Looking back, nakuha ni Demon Kite not only the turtle but also a kill. Ngayon nakakapag-back in na ang Aurora. Makakaabante sila. Ayun naman. Napapwersa dito si Brusco at si Kelra. Grabe talaga, walang tigil ang gulo na nangyayari dito. Top lane, masira na rin. Ginamit na Richie sa Storm. Si Kelra maripilitan na umalis yata, pero pag-stun. Andito na si Brusco. Andito na rin si Kirk. Meron pa mga pa-stun. Pasipa para dito kay Brusco. Kaya naman, makakakuha ng kill laban sa Aurora. But UWE's gonna be up. Parang arcade. Wala tag team. Yung nakikita natin. At ang mananalo sa tag team, nagkakapalitan pa rin. Dumating na rin si Demon Kite. It's gonna be a killing spree para dito kay Demon Kite. Dalawa sa dalawa yung naging palitan doon. Pero kita mo, arcade na yung mga pangyayari. Wala, ano pa lang, 7 minutes pa lang halos ng laban. Parang sakit sa batok. Kailangan nating kalmahan sa mga boses, kalmahan sa mapa. 7-5 yung kill score. Ngayon, unti-unti na nako-close off ng Aurora yung gap na in-establish kanina ng Fnatic Onyx Philippines. Pero the most important thing doon is yung ina-attempt na nila ngayon palang napitasin si Kelra. Pero the sustain is just too much for an Alice. Ito din, parang too much yata yung nangyayari sa may bottom lane, ha? Okay. Si Kirk was stunned. There was a blade. Sinong mapitikman? Si Doon Kirk! sa moment na yun, it's gonna be Kirk. So -1 agad. Habang tatanil si Super Blades para mga poke na gagamitin. Ginamit yung IMU on the Tempest of Blades para tayong nagko-core training Okay. sa nangyayari dito sa mga team. Cardio to, boss. Cardio. Cardio to, boss. Ngayon, medyo magja-jog around the place muna ang Aurora MLBB. Tapos na ang warm-up, pinatunog na ang mga patok, ang mga leeg. Pero isa lang din ang papatunogin nila ngayon. Ang turtle na masesecure ni Demon Kite. Oo, isang magandang pagkuha doon para sa ng Aurora. So, nag-group up na sila ngayon. Yun yung idea. Pag meron ka mga mage din sa may golden, so advisable na isama mo talaga sila pagdating doon sa team fight. At impunto na 8 minutes ay bumili na rin si Edward nung kanyang roam boots. So, 7-6 is the score. Parang magagamit na muna ng mainam yung mga damo as much as possible. Mas Hindi mainam bibigay yan. ng information sa isa't isa. Oo, Wow. pero ngayon ang impormasyon, nandyan ang mga paulan ng flowing blood. Ay. Habang nato si Reddy J sa likod tumitira. Grabe yung tatlo. Tinatarget si Kirk, tapos si Ken naman zone na dalawa. Pero yung nga lang nag-light na si Domeng, ginamit na rin yung flicker. Itutuloy pa yung team fight. Ayun, nandun pala sa may ibaba. Kendra ka na makukuha rin. J, mapapatay na rin. So nagkakapalitan pa rin mga players natin. Pero si Kirk, unti-unting mawawala ng buhay. Pero may flicker para makatakas. Habang si Super Friends, inaalagaan niya yung kanyang mga kakampi. Andito pa rin naman yung super family present. Pero present din na sila Edward! Na mapipitas ng Fnatic Onyx. 1 for 1 kanina. Ngayon gawin nating 1 for 2 yung naging palitan doon. Grabe magkalaban tong dalawa. Talagang na-miss nila yung naging 2-1. I miss you, bro. Nung kanilang first meet-up. For sure, mga nanonood din ngayon, hindi na makapagsara ng bibig. Hindi na nga Kakaantay nung next na tili moment. Tsaka tinatay pa lang nila sasabihin nila, binubura na nila ulit. Oo. Kasi may nangyayari ng bago eh. Oo nga pala, tsaka yung mga feeling ko sa YouTube, sa Facebook natin, tsaka sa TikTok, may sariling clash na rin. Oo, laging may clash din yan. Yung mga shoutout sa mga shadow analyst natin dyan. May sariling pansiklaban tayo Yeah. pagdating sa ating mga live stream. Pero dito ang pasiklaban sa mid lane. So sobrang bilis ng mga nangyayari, bigla na nagkaroon ng kill doon sa may middle lane. Okay, ilalaban pa rin. Habang si Renny J, si King Kong nakita na niya. Super Friends ay nandoon para may mga pokes. So Renny J is gonna be down. And
that time at meron ng Lord na mag-spawn. At ngayon, they've got their own thing. Dalawa matatanggal nila for Aurora. May Lord na pwedeng tauhan agad dito ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil lamang sila sa lining, nalakalamang din sila ngayon sa vision, pero not for long kasi may Edward na umaali-aligid dito sa My Turtle or Lord Pit na yun. Ayun na. Nako, tinawag na yung mga biryani. At habang nandito yan, si Kendra ay medyo mapapaalis saglit. Si Kirk Respected sa gagamitin doon. So yung Lord, ginamitan na rin Shadow Kill. At si King Kong ang makaka-secure ng Lord. Raging Sandstorm. Pero out muna mga players dito ng Aurora. Pero pansinin naman natin yung overall view sa mapa. Surprisingly, wala pang napipitas or nababasag na tore dito para sa side ng Aurora. Kahit in fights ngayon ay lamang in number sa kill score yung Fnatic Onyx Philippines, which means na ang kalakasan talaga ngayon ng Fnatic Onyx Philippines is more on the pick off yung pampibigla. And of course, dahil nga yan sa prowess ng isang show na kaya talaga mag-isolate play. So kaya pala, no, finors din dito ni King Kong, by the way, nagamit niya yung Shadow Kill doon sa may Lord kasi mas mataas pala yung EXP dito ni Demon Kite. Okay, wait lang. Nagkakasuntok alis sa may middle lane. Nakabang ni Super Prince, ginamit yung Shadow Strike. Habang kay Edward, habang si King Kong gagamit yung mga Shuriken Blades. Yung Lord nandun pa rin. Ganun ka-importante yung Lord kahit level 1 pa lang sinasamahan agad sa may middle lane. Ginamit na yung kanyang Primal Wrath pero madedepensahan ng Aurora. Ngayon makakabasag ng dalawang tore. Ontrobot and Ontromid ang Fnatic Onyx Philippines that they won't stop there. Ngayon naghahanap na naman ng viable na target sila Brusco. Mini, mo. Pero mukhang si Rene J hindi naman nila masipiko. Pero hindi pa pala tapos! At biglang may bubulaga doon sa may gitna. Pero si Kendra nandito na rin. Haabulin tayo sa Blades. Kendra is down! Oh no! Ano mga Blades dito ni Demon Kite. So 3 for 2 trade. 3 ang namatay sa Aurora, 2 sa FNOP. Pero mukhang para sa Fnatic Onyx Philippines, they will take that trade. Nakakapag-nakaw, nakakapag-deny dito si King Kong ng mga green or jungle camps ng Aurora. Pero panoorin natin ng sabay-sabay ang ating Infinix sa instant replay kung paano nga ba yung mga nangyayari doon. Dalawa pala yung pumasok na meron din crowd control. Tapos nadiinan pa nung Tempest of Blades. But at that time, meron ding setup play kasi na ginawa doon yung FNOC. So ano to? Salisi moments. Salisi lang, wala nang liko, wala nang kaliwat kanan. Pero syempre, ang mga pangontra sa Salisi, yung mga asset natin sa gilid-gilid. At yung asset ngayon is going to be Brusco dito sa may bandang gilid, giving information. Pre, may nag-a-attempt dito na Edward. Na pwede nga naman niyang salubungin ng salubungin, lalo't marami namang ways para dito kay Brusco to disengage. And so far ngayon, 14-9 yung kill score. Medyo umaangat pa rin yung overall team fight para sa side ng FNOP. Kasi kung papansinin natin, dumive man sila Edward, dumive man dito sila Rene J. Ang gagawin lang talaga ni Kelra is to activate the Blood Oath and All Blood para may mini-stun, may sustain, may damage. So, siksik liglig yung mabibigay nila ng impact for Aurora. For Aurora naman, ano nga ba magiging key nila dito para sa laban na to? Actually, for Aurora, kailangan nila ng proper synchronization ng skills kasi technically they have crowd control with the US hero. Mas naging advanced lang sometimes yung FNOP. Pero for Aurora kasi yun yung parang one big stop. Pwede kang mag-Raging Sandstorm tapos madaming tatamaan. Actually kasi yung concept ng heroes nila basically the same. Oo, pareho. Kasi may pang-dive silang pareho talaga. Kasi Super Prince, ginagaya niya rin minsan si Yue. Eternal Guard niya. Dalawang AG Boy ang nakikita natin sa mapa. Pero sa ngayon, isang Lord muna ang makikita natin. Pangalawang Lord to, Chantel. Pero ito na naman tayo. 5-man Rora here na umaali-aligid. May spotted doon sa may bandang gilid. Wala pang tatamaan sa ngayon ng mga vengeance or slashes dito for Kirk. Pero ang kailangan nilang bantayan dito is yung macro or movement ng minion wave na mistulang bang pumapabor for Fnatic Onyx. Grabe, living by the words talaga yung dalawang pumalag kanina. Sabi, gagalingan namin 5. Mas gagalingan namin 5. Kung ayaw magpatalo ng isa, kailangan mas pa rin sila. Pero sa teammate na to, sino ba talaga magiging mas? Bigla mawawala din si Demon kahit si Edward. Medyo alis agad. Si Rene J kukuha ng mga damage dito ng FNOP. Mapatay sa kamay ni Kelra. Habang nangyari yun, si Tommy dito target na pala. Nagamit yung lightning. Merong flicker out. Nagagamitin doon. Kaya makakatakas ang mga players ng FNOP. At nakuha pa nga yung Lord. So kailangan dumipensa ngayon ng Aurora. Hindi yun bonus lamang. Marami-rami talaga ang nakuha advantage to ng Fnatic Onyx Philippines. First, eliminating Demon Kite. Wala nang threat para kay King Kong na may mag-out-threat. Rino, makakaw ng Lord. Pangalawang Lord, by the way, may skill na to. At bukod pa dun, is
ni Rene J is soak up lahat ng damages. Pero who would soak up the damage na tumatarget doon sa ibang mga members talaga? Sa alanganin dito yung mga core damage dealers ng Aurora. At ngayon naman for Fnatic Onyx Philippines, hindi alanganin yung pagpasok nila kasi kumpleto pa rin silang 5 na aabante dito sa base ng Aurora. Tingnan natin kung madedepensahan. Demon Kite ay matatantusan dito na F-Nob. Itutuloy pa nga ni Brusco. Bigla nakita